Mahilig ka ba sa mga kwentong puno ng pag-ibig, pagtataksil at hustisya? Bago magsimula ang kwento, mag-subscribe muna sa aming channel at maging bahagi ng aming pamilya. Walang saysay ang pananatili ng babaeng iyan sa pamamahay na ito, Marco. 3 taon na, pero tila isang sumpa ang dala niya sa ating pamilya. Pabigat lang siya, isang batong nakatali sa iyong mga paa habang pilit kang lumalangoy paitaas. Ang boses ni Doña Carmen ay matalas, tila isang talim ng labahan na humihiwa sa katahimikan ng hapon. Bawat salita ay may dalang lason, walang halong pag-aalinlangan o awa. Sa loob ng marangyang sala, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw, nagdedeklara ng isang katotohanang matagal na niyang binuo sa loob ng kanyang isipan. Sa kabilang dako ng dingding, sa loob ng maliit at mainit na kusina, nakatayo si Serena. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahalo sa makapal at dilaw na sarsa ng kare-kare. Ito ang paboritong pagkain ni Marco, ang pagkaing hiningi nito para sa kanilang 3 anibersaryo ng kasal. Sa gitna ng alinsangan ng kalan, ramdam ni Serena ang bawat butil ng pawis na gumugulong sa kanyang noo, ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang mas mahalaga sa kanya ay ang bawat sangkap na kanyang pinili, ang mga mani na mano-mano niyang dinikdik hanggang sa maging pino, ang bagoong na niluto niya ng ilang oras para makuha ang tamang tamis at alat. May mga mapupulang marka ng paso sa kanyang mga daliri, mga sugat na nakuha niya dahil sa pagmamadaling maihanda ang lahat bago dumating ang kanyang asawa. Ngunit ang hapdi ng kanyang balat ay walang-wala kumpara sa bawat salitang naririnig niya mula sa kabilang silid. Ma, alam mo namang ginagawa ko ang lahat. Pero tama ka, pagod na rin ako. Parang wala nang bukas ang pagsasama namin, sagot ni Marco. Ang boses nito, na dati ay puno ng mga pangako ng pag-ibig sa ilalim ng buwan, ngayon ay tila yelo sa lamig. Walang pagtatanggol, walang pag-aalinlangan. Tinanggap nito ang bawat insulto ng ina laban sa asawa na tila ba ito ay isang simpleng reklamo lamang tungkol sa panahon. Nabitiwan ni Serena ang sandok. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa gilid ng palayok ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang pagguho. Nanikip ang kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban sa isang invisible na kamay na sumasakal sa kanya. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-init. Ngunit walang luhang lumabas. Ang sakit ay masyadong malalim para sa simpleng pag-iyak. Nakatitig lamang siya sa umuusok na palayok sa pagkaing inilaan niya ng buong pagmamahal na ngayon ay tila naging simbolo ng kanyang sariling pagkaalipin. Dahan-dahang pumasok si Marco sa kusina. Hindi man lang nito tiningnan ang pawisang mukha ng asawa o ang mga pasong nasa kamay nito. Sa halip, ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang folder na hawak niya. Ang amoy ng kusinang ito nakakasuffocate. Bakit ba hindi ka man lang marunong mag-ayos ng sarili mo, Serena? Tignan mo ang suot mo. Mukha kang katulong. Hindi nakasagot si Serena. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Isang reflex na kilos ng isang babaeng sanay na sa pagsunod. Marco, anibersaryo natin ngayon. Nagluto ako ng paborito mo. Anibersaryo? Serena, look at us. Look at this house. Sa tingin mo ba may dapat pa tayong i-celebrate? Putol ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabagot at pagkadismaya. Hindi na ako masaya. At sigurado akong alam mo rin yon. Sumunod na pumasok si Doña Carmen. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa sahig na semento. Lumapit siya sa maliit na garapon sa ibabaw ng counter kung saan itinatago ni Serena ang kanyang mga naipong barya mula sa pagtitipid sa palengke. Nang walang pasintabi, kinuha ng matanda ang garapon. Kukunin ko muna ito. Pambayad sa kuryente. Kasalanan mo rin naman kung bakit tayo kinakapos. Napakawalang kwenta mo sa pagpapatakbo ng bahay, sabi ni Doña Carmen
habang binibilang ang mga barya sa harap ni Serena. Isang malinaw na pambabastos, isang gaslighting na tila bautang pa ni Serena ang kanyang hininga sa pamilyang ito. Naramdaman ni Serena ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat sulok ng kusinang ito na itinuring niyang santuwaryo ng kanyang pagmamahal ay biglang naging isang madilim na selda. Ang mga pamilyar na kagamitan, ang basag na platito, ang lumang kalan, ang amoy ng bawang at sibuyas ay tila mga saksi sa kanyang unti-unting pagkaputol. Ang kanyang pagkatao ay tila isang piraso ng papel na dahan-dahang pinupunit, maliit na bahagi sa bawat pagkakataon hanggang sa wala nang matira kundi ang mga himaymay ng kanyang alaala. Tumingin si Serena sa bintana. Sa labas, ang langit ay nagsisimula ng magdilim at ang mga unang patak ng ulan ay nagsisimulang humalik sa bubong ng kanilang bahay. Ang bawat patak ay tila isang paalala ng kanyang sariling kalungkutan. Tahimik, paulit-ulit, at walang hanggan. Naisip niya ang kanyang ama, ang yaman na tinalikuran niya, ang pangalang Del Fiero na ibinaon niya sa limot para lamang sa lalaking ito. Bakit ang tahanang itinayo ko gamit ang aking mga sakripisyo ay naging sarili kong libingan? Hinarap ni Marco si Serena. Ang kanyang mukha ay matigas at walang emosyon. Inihagis niya ang folder sa ibabaw ng hapagkainan sa tabi ng palayok ng kare-kare na unti-unti nang lumalamig. Ang tunog ng pagtama ng folder sa lamesa ay tila isang huling hatol. Pirmahan mo na yan, Serena. Huwag mo nang pahabain pa ang paghihirap nating dalawa. Ayoko na sa relasyong ito. Ayoko na sa'yo. Nakatitig si Serena sa puting folder. Ang salitang annulment of marriage ay tila nagliliyab sa kanyang paningin. Sa labas, ang mahinang ulan ay biglang naging isang malakas na buhos na sinabayan ng dagundong ng langit na tila nakikiramay sa kanyang nagaganap na pagkawasak. Tumayo siyang mag-isa sa gitna ng kusina, isang basag na reyna sa ilalim ng sarili niyang bubong, habang ang lamig ng ulan ay nagsisimulang pumasok sa bawat bitak ng kanyang puso. Ang bawat letra sa puting papel ay tila mga langgam na gumagapang at kumakagat sa katinoan ni Serena. Annulment. Isang salitang nagtatapos sa lahat ng pangarap na itinanim niya sa loob ng 3 taon. Tumingala siya kay Marco, umaasang makakita kahit munting bakas ng pag-aalinlangan, ngunit tanging ang refleksyon lamang ng sarili niyang pagkawasak ang nakita niya sa mga mata nito. Bakit, Marco? Anong pagkukulang ko? Hindi ba sapat ang lahat ng pagtitiis ko para sa pamilyang ito? Lahat ng pagtitipid ko, lahat ng pag-aalaga ko sa inyo ni Mama. Ang boses ni Serena ay mahina, nanginginig sa ilalim ng bigat ng kanyang kalituhan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Iyan na nga ang problema, Serena. Yung pagtitiis mo, yung pagiging martir mo, nakakasakal. Akala mo ba, sapat na ang pagsisilbi sa amin? Tignan mo ang paligid natin. Lugmok pa rin tayo sa hirap dahil pinili kong pakasalan ang isang babaeng walang maibibigay na kahit ano, kundi ang kanyang pagiging kawawa. Ikaw ang nagkulong sa akin sa buhay na ito, at ngayon, gusto ko nang lumaya. Bago pa man makasagot si Serena, ang tunog ng isang marangyang sasakyan na huminto sa labas ay pumunit sa katahimikan ng ulan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nagniningning sa gitna ng kadiliman, si Clarice. Ang bawat hakbang nito ay may dalang amoy ng mamahaling pabango na agad na pumatay sa amoy ng nilutong ulam ni Serena. Ang kanyang suot na pulang damit ay tila isang insulto sa kupas at basang apron na suot ng asawa ni Marco. Oh, nandito pa pala ang yaya niyo, Marco? Ang tinig ni Clarice ay puno ng pangungutya habang sinusuri si Serena mula ulo hanggang paa. Diyos ko, ang baho ng kusina. Marco, sigurado ka bang gusto mong manatili pa sa ganitong uri ng pamumuhay? Huwag kang mag-alala, Clarice. Tapos na ang lahat, sagot ni Marco.
Ang kanyang tinig ay biglang naging malambing habang lumalapit sa kanyang kabit. Sa isang iglap, tila naging estranghero si Serena sa loob ng sarili niyang tahanan. Ngunit ang mas masakit na bahagi ay hindi pa tapos. Lumapit si Doña Carmen sa kanya. Ang mga mata ng matanda ay kumikislap sa kasakiman. Nang walang pasintabi, hinablot nito ang kamay ni Serena. Ang singsing na yan, ibigay mo sa akin. Binili yan ni Marco gamit ang pera ko, kaya sa akin yan. Utos ni Doña Carmen. Pinilit niyang hugutin ang gintong singsing mula sa daliri ni Serena. Hindi pinapansin ang hapdi na dulot nito sa balat ng kanyang minugang babae. Matapos makuha ang singsing, ang kanyang paningin ay bumaba sa manipis na kwintas na suot ni Serena. Ang tanging alaala na naiwan ng kanyang ina. At ito rin, ituturing ko na itong bahagi ng bayad sa lahat ng pagkain at tirahan na ibinigay namin sa iyo sa loob ng 3 taon. Utang na loob mo sa amin na hindi ka namatay sa gutom sa lansangan. Wika ng matanda, sabay pigtas sa kwintas. Ang maliit na lak ng alahas ay tumama sa leeg ni Serena. Nag-iiwan ng isang mahabang pulang marka. Napahawak si Serena sa kanyang dibdib. Doon sa bahaging dati ay nararamdaman niya ang init ng alaala ng kanyang ina. Ma, pakiusap. Wag yan. Yan na lang ang natitira sa akin. Wala kang karapatang makiusap sa amin. Sigaw ni Doña Carmen. Marco, ilabas mo na ang mga basura niya. Ayoko nang makita ang mukha ng babaeng ito sa pamamahay ko. Kinuha ni Marco ang isang luma at butas-butas na bag na naglalaman ng ilang piraso ng damit ni Serena. Walang anumang emosyon sa kanyang mukha nang buksan niya ang pinto ng bahay. Ang malakas na bugso ng hangin at ulan ay agad na pumasok, nilalamig ang buong sala. Umalis ka na, Serena. Huwag ka nang babalik dito, sabi ni Marco bago itinapon ang bag sa labas, diretso sa putikan. Sa huling pagkakataon, itinulak ni Doña Carmen si Serena nang may buong puwersa. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa malamig at basang semento ng kanilang maliit na porch bago tuluyang gumulong sa maputik na kalsada. Ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ay yumanig sa buong paligid na tila isang huling pako sa kabaong ng kanyang nakaraan. Nakaluhod si Serena sa gitna ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang buhok ay nakadikit na sa kanyang mukha at ang kanyang mga luha ay sumasabay na sa agos ng ulan sa kanyang mga pisngi. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa papel. Walang lakas, walang buhay. Naglakad siya ng walang direksyon, ang kanyang mga paa ay lumulubog sa malalim na putik ng eskinita. Ang bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa lamig na tila nanunuot na sa kanyang mga buto. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi lamang dahil sa ulan, kundi dahil sa kawalan ng kahit anong proteksyon mula sa mundong dati ay akala niya ay kanyang tahanan. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang tanging maririnig ay ang hagupit ng hangin sa mga puno at ang tuloy-tuloy na pagbagsak ng ulan sa kalsada. Naramdaman ni Serena ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang mga ilaw ng poste ay tila mga malalabong bituin na unti-unting naglalaho. Sa dulo ng eskinita, ang kanyang katawan ay tuluyang bumigay. Ang kanyang mga kamay ay sumubsob sa isang malalim na puddles. Naglilikha ng tilamsik ng maruming tubig sa kanyang maputlang mukha. Habang nakadapa sa gitna ng kalsada, tanging ang huling imahe ng kanyang singsing na nasa kamay ng kanyang katunggali ang naiwan sa kanyang isipan. Ngunit sa gitna ng kanyang papalayong malay, isang nakakabulag na puting liwanag mula sa isang sasakyan ang biglang tumama sa kanyang mga mata. Ang tunog ng mga gulong na mabilis na huminto sa basang kalsada ay pumunit sa ingay ng bagyo. Isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa liwanag. May hawak na isang itim na payong at mabilis na humakbang patungo sa kanyang kinaroroonan.
Ang bawat patak ng ulan ay hindi na direktang tumatama sa nanginginig na likod ni Serena. Ang malamig at malupit na hagupit ng bagyo ay biglang napalitan ng isang tuyo at tila protektadong espasyo. Sa gitna ng kanyang malabong paningin, nakita niya ang dulo ng isang itim na tela na bumubong sa kanyang kinalalagyan. Isang payong na tila naghihiwalay sa kanya mula sa kalupitan ng mundo. Isang pares ng makintab at mamahaling sapatos ang huminto sa tapat ng kanyang mukha na ngayon ay nababalutan na ng putik at dumi. Hindi nagtagal, naramdaman ni Serena ang isang malapad at mainit na coat na yari sa mamahaling lana na ibinalot sa kanyang mga balikat. Ang init na nagmumula sa tela ay tila isang kuryenteng bumuhay sa kanyang halos tumigil ng daloy ng dugo. "Senyorita," isang boses ang tumawag sa kanya. Ang tinig na ito ay malalim, baritono, at puno ng isang uri ng pag-aalala na matagal na niyang hindi naririnig. Dahan-dahang binuhat ng lalaki si Serena mula sa maputik na kalsada. Sa kabila ng pagiging basang sisiw ng babae, binuhat siya nito ng may sukdulang pag-iingat na tila bahawak niya ang pinakamahalaga at pinakamarupok na porselana sa buong mundo. Ang panga ng lalaki ay mahigpit na nakadikit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang tahimik na galit habang nakatingin sa direksyon ng bahay ni Marco. Ngunit ang kanyang mga kilos kay Serena ay nananatiling malumanay. Habang karga siya ng lalaki patungo sa naghihintay na sasakyan, bahagyang dumilat ang mga mata ni Serena. Ang kanyang isipan ay pilit pang kumakapit sa sakit ng nakaraan. "Marco, bakit? Masakit?" Bulong ni Serena. Ang kanyang boses ay halos isang hangin na lamang. Ang kanyang mga kamay ay mahinang kumapit sa tuksido ng lalaking may karga sa kanya. "Hindi ako si Marco, senyorita." Ang mahinahon, ngunit matatag na sagot ng lalaki. "At hinding-hindi ko hahayaang saktan ka pa niya muli." Sa gitna ng kanyang pagkalito, naramdaman ni Serena ang amoy ng lalaki. Isang halo ng sandalwood, mamahaling tabako, at ang amoy ng kalinisan pagkatapos ng ulan. Ito ay isang amoy na nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Isang kuta na hindi kayang pasukin ng anumang bagyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Serena na maaari na siyang pumikit ng walang takot. Isinakay siya ni Rico sa likuran ng isang marangyang itim na sasakyan. Ang loob nito ay balot ng malambot na balat at ang aircon ay nakapatay upang hindi na lalong ginawin ang babae. Maingat na pinunasan ni Rico ng isang malinis na panyo ang mukha ni Serena. Inalis ang mga mantsa ng putik at ang mga bakas ng luha. "Ligtas ka na, senyorita Serena. Nandito na ako." Muling bulong ni Rico habang tinititigan ang sugatang mukha ng babaeng lihim niyang minahal at pinrotektahan mula sa malayo sa loob ng mahabang panahon. Ang sasakyan ay dahan-dahang umandar. Iniiwan ang eskinita ng kahirapan at ang tahanang naging selda ni Serena. Ang ritmo ng makina ay tila isang oyayi na tuluyang naghatid sa babae sa isang malalim at mahimbing na tulog, malayo sa mga sigaw ni Doña Carmen at sa malamig na mga mata ni Marco. Lumipas ang mga oras na tila isang panaginip. Nang dahan-dahang magkaroon ng malay si Serena, hindi na ang ingay ng ulan o ang amoy ng luma at maamag na kusina ang sumalubong sa kanya. Sa halip, isang malalim na katahimikan ang bumabalot sa paligid. Dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Ang kisame sa itaas niya ay mataas, napapaligiran ng mga detalyadong disenyo ng ginto at puting pintura. Ang kama na kanyang kinahihigaan ay napakalambot, tila ba nakalutang siya sa mga ulap. Ang kumot na nakabalot sa kanya ay yari sa telang seda na sadyang napakakinis sa balat. Inilibot niya ang kanyang paningin sa malawak na silid. Ang bawat kasangkapan ay gawa sa madilim na kahoy na mahusay ang pagkakaukit. Isang malaking bintana ang nakabukas ng bahagya, hinahayaan ang sariwang hangin ng umaga na pumasok
kasabay ang banayad na liwanag ng araw na humahalik sa sahig na yari sa marmol. Ngunit ang higit na nakakuha ng kanyang atensyon ay ang amoy na bumabalot sa buong kwarto. Hindi ito ang amoy ng luto o ng dumi. Ito ay ang amoy ng lavender at ang amoy ng kanyang kabataan. Ito ang amoy ng kanyang dating silid sa mansyon ng mga Del Fiero. Napakapit si Serena sa kanyang unan. Pilit na inaalala kung paano siya nakarating dito. Ang bawat himaymay ng tela ng unan ay naglalabas ng isang pamilyar at mamahaling bango ng lavender. Isang pabango na tanging ang kanyang ama lamang ang nagpapalagay sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Nasaan ako? Ito ba ay isang magandang panaginip lamang bago ako tuluyang bawian ng buhay sa gitna ng ulan? Nang dahan-dahang bumangon si Serena mula sa kama, ang bigat ng kanyang bawat paggalaw ay tila isang paalala ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Inilibot niya ang kanyang paningin sa mga dingding na pinalamutian ng mga portrait na yari sa ginto. Huminto ang kanyang mga mata sa isang malaking sagisag na nakaukit sa ibabaw ng pintuan, isang agila na nakabuka ang mga pakpak, ang opisyal na selyo ng pamilya Del Fiero. Isang matinding bugso ng hiya ang biglang lumuwal sa kanyang dibdib. Sa loob ng 3 taon, pilit niyang tinalikuran ang sagisag na ito. Pinili niyang maging isang santos, isang asawa ni Marco, at talikuran ang karangyaan ng pagiging isang Del Fiero. At ngayon, nagbabalik siya rito, hindi bilang isang matagumpay na anak, kundi bilang isang sugatan at basag na babaeng itinapon ng lalaking kanyang pinaglaban. Ang marahang pag-ikot ng doorknob ay lumikha ng isang mahinang tunog na pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Rico na may dalang isang tray. Ang amoy ng mainit na sabaw ng manok na may sariwang luya ay agad na kumalat sa silid. Nananatili ang lalaki sa isang magalang na distansya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kapakanan ng babaeng nasa harap niya. Kailangan mong kumain, senyorita. Mahina pa ang iyong katawan. Wika ni Rico habang inilalapag ang tray sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Ang bawat kilos niya ay puno ng disiplina, ngunit ang lambot ng kanyang tinig ay nagpapahiwatig ng isang lalim ng damdamin na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang pagiging propesyonal. Rico, bakit mo ako dinala rito? Tanong ni Serena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko kayang harapin si Papa. Matapos ang lahat ng ginawa ko, ang lahat ng sakit na ibinigay ko sa kanya para lang kay Marco. Tinitigan siya ni Rico ng diretso sa mga mata. Dinala kita rito dahil ito ang iyong tahanan at dahil may isang taong hindi tumigil sa paghihintay sa iyong pagbabalik. Inalalaya ni Rico si Serena na tumayo. Kahit na nahihirapan pa ang kanyang mga binti, ang matibay na bisig ni Rico ay nagsilbing isang haligi na hindi hinayaang siyang matumba. Dahan-dahan silang naglakad sa mahabang pasilyo, kung saan ang mga hakbang nila ay lumilikha ng mga mahihinang tunog sa ibabaw ng mamahaling alpombra. Huminto sila sa tapat ng isang malaking double door sa dulo ng pasilyo. Sa bawat paghinga ni Serena, tila lalong bumibigat ang kanyang puso. Nang buksan ni Rico ang pinto, ang amoy ng iba't ibang gamot at ang tunog ng isang makinang tumutulong sa paghinga ang sumalubong sa kanila. Doon, sa gitna ng isang malawak na kwarto, nakahiga si Don Roberto Del Fiero. Ang kanyang ama, na dati ay kilala sa kanyang tindig at kapangyarihan, ngayon ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Maputla ang kanyang balat at malalim ang mga mata, ngunit nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan siyang lumingon. Pa! Ang tinig ni Serena ay nauwi sa isang hikbi. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Binitawan niya ang suporta ni Rico at mabilis na lumapit sa tabi ng kama ng kanyang ama. Lumuhod siya sa sahig at hinawakan ang nangangatal at payat na kamay ni Don Roberto. Pa, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo ako sa lahat ng katigasan ng ulo ko. Tama kayo. Lahat ng sinabi niyo tungkol kay Marco, tama kayo.
Sinayang ko ang buhay ko para sa isang taong hindi ako pinahalagahan. Iyak ni Serena. Ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa puting kumot ng kanyang ama. Isang mahaba at mabigat na katahimikan ang namayani sa silid. Tanging ang tunog ng mabilis na paghinga ni Serena ang maririnig. Pagkatapos, naramdaman niya ang marahang paghaplos ng tuyo at nanginginig na kamay ng kanyang ama sa kanyang buhok. Buhay ka, Serena. Yun lang ang mahalaga. Bulong ni Don Roberto, ang kanyang tinig ay paos at mahina, ngunit puno ng walang hanggang pagmamahal. Ang isang ama ay hindi kailanman mapapagod magpatawad sa kanyang anak. Tapos na ang iyong pagdurusa sa labas. Nandito ka na sa iyong kaharian. Niyakap ni Serena ang kanyang ama nang mahigpit. Ang bawat hikbi ay tila naglalabas niyang lahat ng lason ng nakaraang 3 taon. Ang tanikala ng pagkakait, ng hiya at ng sakit ay tila isa-isang napuputol sa bawat segundong nararamdaman niya ang proteksyon ng kanyang ama. Sa isang sulok ng silid, kinuha ni Don Roberto ang isang mansanas mula sa tray sa tabi niya. Kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay at hirap siyang kumilos, pilit niyang binalatan ng prutas para sa kanyang anak. Isang munting gawain na dati ay ginagawa niya noong bata pa si Serena. Ang simpleng kilos na ito ay nagparamdam kay Serena na sa kabila ng lahat ng kanyang pagkakamali, siya pa rin ang prinsesa sa paningin ng kanyang ama. Nakatayo lamang si Rico malapit sa pintuan. Nakasandal sa pader ang mga nakamasid sa dalawa. Isang maliit at panatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang ito pa lamang ang simula ng mahabang proseso ng paghilom, ngunit sa wakas, ang kanyang senyorita ay hindi na mag-isa sa dilim. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ang ritmo ng makinang tumutulong sa paghinga ni Don Roberto, na dati ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat segundong pagtibok, ay biglang napalitan ng isang mahaba at walang katapusang tunog. Isang guhit na lamang ang makikita sa screen ng monitor. Isang tuwid na linya na naghuhudyat ng pagtatapos ng isang makapangyarihang buhay. Nakatitig si Serena sa kamay ng kanyang ama na unti-unti nang nawawalan ng init sa loob ng kanyang mga palad. Walang pagsigaw, walang malakas na pag-iyak. Ang sakit na nararamdaman niya ay masyadong malalim para sa ingay. Tanging ang marahang pagtulo ng kanyang mga luha sa puting tela ng kama ang nagpapahiwatig ng kanyang pagdadalamhati. Pakiramdam niya ay muli siyang naging batang ligaw sa gitna ng kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang punong dati ay nagbibigay sa kanya ng silong ay tuluyan ng natumba. Lumipas ang mga araw na tila isang malabong anino. Ang mansyon ng mga Del Fierro ay nabalutan ng itim na tela at ang bawat sulok ay puno ng mga bulaklak na ang bango ay tila nagpapaalala lamang sa kanya ng kawalan. Sa kabila ng dami ng mga taong dumadaloy para makiramay, mga negosyante, politiko at mga kamag-anak na matagal nang hindi nagparamdam, nananatiling manhid si Serena. Para siyang isang estatwa ng ginto na walang pakiramdam sa gitna ng karangyaan. Sa bawat sandali ng kanyang kahinaan, naroon si Rico. Hindi ito nagsasalita ng marami, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi. Sa likuran ni Serena, palaging nakatayo ang lalaki, handang sumalo sa kanya kung sakaling bumigay ang kanyang mga tuhod. Isang hapon, habang nakatitig si Serena sa kawalan pagkatapos ng libing, lumapit si Rico at marahang inayos ang gusot sa kwelyo ng kanyang itim na damit. Ang haplos ng mga daliri nito ay tila isang tahimik na pangako na kailanman ay hindi siya iiwan nito sa gitna ng laban. Dumating ang oras para sa pagbasa ng huling habilin. Sa loob ng malawak na silid-aklatan, hinarap ni Serena ang abogado ng kanilang pamilya. Ang bawat salitang binibigkas nito ay may dalang bigat ng responsibilidad. Sa aking nag-iisang anak, si Serena Del Fierro, iniiwan ko ang lahat ng aking ari-arian, ang bawat lupain, at ang buong kontrol sa Del Fierro Group of Companies.
Ikaw ang aking tagapagmana, ang aking buhay, at ang bagong reyna ng ating imperyo. Basa ng abogado mula sa dokumento. Nanginginig ang mga kamay ni Serena habang tinatanggap ang panulat para pirmahan ang mga papeles. Sa isang iglap, hindi na lamang siya ang babaeng itinapon sa ulan. Siya na ang may hawak ng tadhana ng libu-libong tao. Pagkatapos ng pulong, pumasok si Serena sa kanyang silid at humarap sa malaking salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang mahaba niyang buhok na dati ay hinahaplos ni Marco. Ang buhok na naging saksi sa kanyang pagiging sunod-sunuran. Kumuha siya ng isang matalim na gunting. Ang bawat gupit sa kanyang buhok ay naglilikha ng isang tuyong tunog. At ang bawat hiblang nahuhulog sa sahig ay tila mga bahagi ng kanyang lumang sarili na tuluyan na niyang binibitawan. Nang matapos siya, isang bagong Serena ang tumititig pabalik. Maikli ang buhok, matalim ang paningin, at may mukhang hindi na muling yuyuko sa sinuman. Lumapit si Rico sa kanya. Dala ang isang makapal na folder. Senyorita, ang kumpanya ay nangangailangan ng iyong unang desisyon. May isang maliit na construction firm na nagpadala ng proposal para sa ating bagong housing project. Desperado silang makuha ang kontrata dahil sa laki ng kanilang utang. Inabot ni Serena ang folder. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumaba sa pangalang nakaimprenta sa unang pahina sa ilalim ng logo ng kumpanya, Santos Construction and Development. At sa ibaba nito, ang pangalan ng General Manager, Marco Santos. Isang malamig at mapaglarong ngiti ang unti-unting nabuo sa mga labi ni Serena habang hinahaplos ang magaspang na papel. Ang pangalang dati ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang puso. Ngayon ay tila isang pagkakataon na inihain ng tadhana sa kanyang harapan. Sa loob ng isang marangyang restaurant na tanging ang mga mayayaman at tanyag lamang ang nakakapasok, nagpapasa sa sina Marco at Clarice sa pinakamahal na alak at pagkain. Ang bawat tawa ni Clarice ay tila isang musika sa pandinig ni Marco. Isang tunog na nagpaparamdam sa kanya na narating na niya ang rurok ng tagumpay. Suot ang isang mamahaling suit na binili gamit ang huling pondo ng kanyang kumpanya. Pakiramdam ni Marco ay isa na siyang ganap na bilyonaryo. Ngunit ang lahat ng ilusyong ito ay tila isang bula na biglang pumutok nang ilapag ng waiter ang isang maliit na itim na folder sa kanilang lamesa. Ang tunog ng pagbagsak ng folder sa ibabaw ng puting tela ay tila isang hudyat ng kaba sa dibdib ni Marco. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ang waiter na may bitbit na balita na nagpumutla sa kanyang mukha. Sir, paumanhin po. Ngunit na-decline po ang inyong credit card. Maari po ba kaming humingi ng ibang paraan ng pagbabayad? Ang mahinahon, ngunit mariing pahayag ng waiter. Naramdaman ni Marco ang init na umakyat sa kanyang mga pisngi habang ang mga tao sa katabing lamesa ay nagsisimulang lumingon at bumulong. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na kinukuha ang isa pang card mula sa kanyang pitaka. Habang si Clarice ay umiwas ng tingin at nagkunwaring abala sa kanyang telepono. Halatang nahihiya sa sitwasyong kinalalagyan nila. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng kanilang lumang bahay, abala si Doña Carmen sa pagpapakitang gilas sa kanyang mga kaibigang tsismosa. Nakaupo siya sa gitna ng sala na tila isang reyna, suot ang mga alahas na ipinagmamalaki niyang galing sa kanyang mayamang mapapangasawa ng anak. Alam niyo ba, ang aking manugang na si Clarice ay may-ari ng mga lupain sa ibang bansa. Hindi gaya ng dati kong manugang na palamunin lamang at walang kwenta. Pagmamayabang ng matanda habang humihigop ng tsa. Upang lalong bigyang diin ang kanyang bagong katayuan, lumapit si Doña Carmen sa isang maliit na kahon sa ibabaw ng aparador. Kinuha niya ang murang kwintas na dating pag-aari ng ina ni Serena. Ang tanging bagay na itinatangi ng babaeng pinalayas nila. Nang walang anumang pag-aalinlangan, itinapon niya ang kwintas sa basurahan na nasa sulok ng kwarto upang bigyang puwang ang isang pekeng diamante na ibinigay sa kanya ni Clarice.
Ang tunog ng pagtama ng kwintas sa ilalim ng basurahan ay tila isang huling insulto sa dangal ni Serena na pilit nilang tinatapak-tapakan. Gayunpaman, sa likod ng mga ngiti at pagmamayabang, isang madilim na katotohanan ang unti-unting lumilitaw. Pag-uwi ni Marco, nadatnan niya si Clarice na balisa sa loob ng kanilang silid. Doon nabulgar ang lahat, ang mga lupain, ang yaman, at ang katayuan ni Clarice ay pawang mga kasinungalingan lamang upang makakuha ng pera mula sa pamilya Santos. Si Clarice ay baon sa utang sa mga ilegal na nagpapahiram ng pera. Marco, kailangan natin ng kontrata mula sa Del Fiero Group. Iyon lang ang tanging paraan para mabayaran ang mga utang ko at hindi tayo bumagsak sa kalsada. Isipin mo, kapag nakuha natin iyon, magiging tunay na bilyonaryo na tayo. Ang mapanlinlang na pang-uudyok ni Clarice, isang gaslighting na tila ba ang pagkakataong ito ay isang biyaya at hindi isang patibong. Nanaig ang desperasyon at kasakiman sa puso ni Marco. Sa halip na huminto, nagpa siyang isugal ang lahat. Kinuha niya ang titulo ng kanilang bahay. Ang bahay na sa loob ng 3 taon ay pinanatiling malinis at maayos ni Serena sa pamamagitan ng kanyang pawis at pagod. Ngayon, ang bahay na yon ay isinasangla ni Marco sa mga loan shark upang magkaroon ng sapat na pondo na gagamitin niyang pangsuhol sa mga opisyal ng Del Fiero. Ang tunog ng pagpirma ng panulat ni Doña Carmen sa mga papeles ng loan ay tila isang mabilis at tuyong kaluskos sa katahimikan ng gabi. Ang matanda ay nakangiti pa habang nangangarap ng isang mansyon na may mga katulong. Hindi alam na ang bawat pirma niya ay isang hakbang patungo sa kanilang sariling kapahamakan. Sa gitna ng kanilang pagdiriwang para sa isang tagumpay na hindi pa dumarating, ang screen ng telepono ni Marco ay biglang umilaw sa gitna ng madilim na silid. Ang asul na liwanag nito ay tumama sa kanyang muka habang binabasa ang isang email na kakadating lang. Isang imbitasyon para sa isang pagpupulong kasama ang bagong CEO ng Del Fiero Group. Ang basa ni Marco, ang kanyang tinig ay puno ng kagalakan at yabang. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang opisina na puno ng kapangyarihan, ang babaeng itinuring niyang basura ay nakaupo at naghihintay sa kanyang muling pagdating, handang panoorin ang kanyang bawat maling hakbang. Ang bawat hakbang ng mabibigat at matutulis na takong ni Serena ay lumilikha ng isang mariing tunog sa ibabaw ng makinang na marmol ng lobby ng Del Fiero Building. Ang tunog na ito ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagong panahon. Ang mga empleyado na dati ay nakayuko sa kanilang mga computer ay dahan-dahang nag-angat ng tingin, hindi makapaniwala sa nakikita. Sa harap nila ay isang babaeng nababalutan ng awtoridad. Suot ang isang puting power suit na sadyang napakalinis, at ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay sa kanya ng isang anyo na hindi matitinag. Wala na ang bakas ng dumi o ng kawalan ng pag-asa. Ang tanging natira ay ang nagniningning na aura ng isang tunay na Del Fiero. Sa kanyang likuran, isang hakbang ang distansya ay si Rico. Ang kanyang presensya ay tila isang anino na nagbibigay ng proteksyon. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa paligid upang siguraduhing walang sino man ang magtatangkang lumapit nang hindi nararapat sa kanyang senyorita. Pagpasok sa boardroom, ang lamig ng aircon ay sumalubong sa kanila, kasabay ng mga mapanghusgang tingin ng mga matatandang board members. Para sa kanila, si Serena ay isang bata lamang na matagal nang nawala at biglang nagbalik upang hawakan ang isang imperyong hindi nila gustong ipaubaya. Hindi sapat ang dugo para pamunuan ang kumpanyang ito, Miss Del Fiero. Ang karanasan ay hindi namamana. Ang mariing pahayag ng isa sa mga pinakamatandang miyembro, habang ang kanyang mga daliri ay paulit-ulit na tumatama sa lamesang nara. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Serena. Lumapit si Rico at dahan-dahang inilatag ang isang manipis na tablet sa harap niya. Sa isang mabilis na kilos ng kanyang daliri,
Lumitaw sa malaking screen ang mga datos at pagsusuri na lihim nilang inihanda. Tama po kayo. Ang karanasan ay hindi na mamana. Ngunit ang talino at ang kakayahang makita ang mga traidor sa loob ng sariling pamamahay ay isang katangiang Del Fierro na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang boses ni Serena ay malamig. Bawat salita ay tila isang piraso ng yelo na bumabaon sa dibdib ng mga nakikinig. Gamit ang mga impormasyong ibinigay ni Rico, isa-isa niyang binulgar ang mga maling desisyon ng board sa nakalipas na mga taon hanggang sa ang buong silid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Wala nang nangahas pang sumagot nang matapos ang pulong at makapasok na sila sa loob ng kanyang bagong opisina. Ang lahat ng adrenaline na nagpapatakbo sa katawan ni Serena ay tila biglang naglaho. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak at naramdaman niya ang matinding pagod na dulot ng emosyonal na pakikipaglaban. Muntik na siyang matumba nang mawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Ngunit bago pa man siya tumama sa sahig, naramdaman niya ang isang matibay na bisig na pumatong sa kanyang baywang. Nasalo siya ni Rico. Sa isang sandali, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay sapat na lamang para maramdaman ni Serena ang mainit na hininga ni Rico. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng isang uri ng pag-aalala na higit pa sa tungkulin ng isang troli. Ang init na nagmumula sa mga kamay ni Rico ay dahan-dahang pumatay sa lamig ng kanyang kaba. Dahan-dahan, Serena. Bulong ni Rico ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Nang walang titulo ay nagdulot ng isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Tapos na ang unang laban. Nandito ako. Dahan-dahang kumawala si Serena. Ang kanyang mga pisngi ay bahagyang nagkaroon ng kulay. Naupo siya sa kanyang malaking upuan at inabot ang folder ng proposal ng Santos Construction. Habang tinitignan ang pirma ni Marco, isang malungkot ngunit mapaglarong ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbabalik sa mga tao sa lugar kung saan sila nararapat. Dahil sa hapdi ng kanyang mga paa, dahan-dahang hinubad ni Serena ang kanyang mga heels sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang mga daliri sa paa ay pilit na gumagalaw upang gumaan ang pakiramdam. Hindi niya namalayan na napansin ito ni Rico. Lumapit ang lalaki sa isang cabinet at kinuha ang isang pares ng malambot at komportableng tsinelas na sadyang inihanda niya para sa sandaling ito. Marahan niyang iniusog ang mga tsinelas palapit sa mga paa ni Serena sa ilalim ng lamesa. Ayaw mo ba ng tsinelas, senyorita? Masakit sa paa ang sapatos na yan kung buong araw mong suot. Ang mahinahong paalala ni Rico habang nananatiling nakatayo ng tuwid. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Serena sa kanya bilang pasasalamat. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Rico ang panginginig ng kanyang telepono sa loob ng bulsa. Binasa niya ang mensahe mula sa kanyang lihim na impormante. Kinagat na nila ang pain. Isinangla na ang lahat. Nagliwanag ang mga mata ni Rico, ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang tunog ng intercom sa ibabaw ng lamesa ni Serena ay umalingaw-ngaw. Ma'am, nandito na po si Mr. Marco Santos para sa kanyang appointment. Nais daw po niyang personal na i-present ang kanilang housing proposal. Napatitig si Serena sa pintuan ng kanyang opisina. Ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa labas ay tila isang paulit-ulit na tibok ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kaligayahan ng kanyang mga kaaway. Sa loob ng malawak na waiting area ng Del Fierro Group, nakaupo sina Marco at Doña Carmen sa isang mamahaling sofa na yari sa puting balat. Sa halip na mahiya sa kanilang kinalalagyan, ang dalawa ay nagpapakita ng isang uri ng yabang na tila ba sila na ang nagmamay-ari ng buong gusali. Paulit-ulit na tinitignan ni Marco ang kanyang mamahaling relo, habang si Doña Carmen naman ay malakas na nagrereklamo sa sekretarya tungkol sa lasa ng kape na isinilbi sa kanila. Sabihin mo sa CEO nyo,
Hindi kami sanay na pinaghihintay ng ganito katagal. Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang oras ng anak ko? Ang matining na boses ni Doña Carmen ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Dahilan? Upang mapailing ang mga staff na nagdadaan. Sa kabilang bahagi ng makapal na pader, sa loob ng kanyang madilim na opisina, nakatayo si Serena sa harap ng isang one-way glass window. Mula rito, kitang-kita niya ang bawat galaw, ang bawat mapang-aping tingin, at ang bawat kumpas ng kamay ng mga taong nagpahirap sa kanya. Ang salamin na naghihiwalay sa kanila ay tila isang mahiwagang harang. Nakikita niya ang kanyang nakaraan, ngunit hindi siya nakikita ng mga ito. Sa isang iglap, ang lahat ng tatag na ipinakita ni Serena sa harap ng board members ay tila natunaw. Naramdaman niya ang biglang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nanginginig sa loob ng kanyang dibdib. Ang imahe ni Doña Carmen na sumisigaw sa kanya sa gitna ng ulan ay muling naglaro sa kanyang isipan, tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Nanginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang hinahawakan ang gilid ng kanyang lamesa. Ang trauma ng 3 taon ay hindi basta-basta nawawala ng isang magdamag lamang. Naramdaman ni Rico ang tensyon sa hangin. Hindi siya nagsalita upang hindi lalong maguluhan ang isipan ni Serena. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at binalot ang nanginginig na maliliit na kamay ni Serena sa loob ng kanyang malaki at mainit na mga palad. Ang init na nagmumula kay Rico ay tila isang angkla na humihila kay Serena pabalik mula sa malalim na dagat ng kanyang takot. Huminga ka ng malalim, Serena. Ang mahinahon at baritonong tinig ni Rico ay tila isang gamot sa kanyang nagkakagulong isipan. Tignan mo silang mabuti. Hindi na sila ang mga higanteng kinatatakutan mo noon. Sila ay mga maliliit na tao lamang na nakakulong sa kanilang sariling kasakiman. Ikaw na ang may hawak ng laro ngayon. Sa pamamagitan ng kanyang hinlalaki, dahan-dahang gumuhit si Rico ng maliliit na bilog sa likod ng kamay ni Serena. Ang paulit-ulit at banayad na kilos na ito ay nagbigay ng isang uri ng kapayapaan sa babae. Dahan-dahang kumalma ang tibok ng kanyang puso at ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Hindi ko muna sila haharapin, Rico. Wika ni Serena, ang kanyang boses ay muling naging matatag. Hayaan natin silang maghintay. Hayaan nating lumaki pa ang kanilang mga pangarap bago nating ito durugin. Pinatawag ni Serena ang isa sa kanyang mga senior executives, si Mr. Tan, upang siyang humarap sa mga ito. Ang utos ni Serena ay malinaw. Bigyan sila ng pag-asa. Ipakita sa kanila ang isang kontrata na tila magdadala sa kanila sa langit. Ngunit humingi ng isang napakalaking initial investment o collateral upang masigurado ang partnership. Paglabas ni Mr. Tan, nakita ni Serena mula sa likod ng salamin kung paano nagliwanag ang mga mukha ni na Marco at Doña Carmen. Kitang-kita ang kasakiman sa mga mata ni Marco nang basahin ang mga dokumento. Nang sabihin ni Mr. Tan na kailangan ng kumpanya ng mas malaking kapital upang maging exclusive partner ng Del Fiero, walang pag-aalinlangang isinuko ni Marco ang lahat ng natitirang ari-arian ng Santos Construction sa isang dummy corporation na lihim na kontrolado ni Serena. Ang tunog ng pagpirma ni Marco sa bawat pahina ay tila musika sa pandinig ni Serena. Isinusuko ng lalaki ang kanyang huling baraha nang hindi nalalaman na ang kalaban na pilit niyang tinatakbuhan ay nasa harap lang niya, nanonood sa bawat pagkakamali niya. Nang makaalis na ang mag-ina na puno ng kagalakan, humarap si Serena kay Rico. Salamat, Rico. Kung wala ka, baka tuluyan na akong nilamon ng takot ko kanina. Nandito lang ako, palagi. Sagot ni Rico. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mukha ni Serena nang may malalim na paghanga. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag sa kabilang bahagi ng lungsod.
Sa harap ng bahay ni Marco, isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang bumaba mula sa isang van. Ang tunog ng malakas at mapilit na pagkatok sa kanilang gate ay yumanig sa buong eskinita. "Marcos Santos, lumabas ka riyan!" Sigaw ng isang boses na puno ng banta. "Tapos na ang palugit ng loan shark. Bayad o dugo ang kukunin namin sa'yo." Ang tunog ng pagkalog ng bakal na gate ay tila isang hudyat na ang oras ng paniningil ay nagsimula na, habang ang anino ng panganib ay dahan-dahang bumabalot sa tahanan ng mga taong akala ay nasa rurok na ng tagumpay. Ang bawat pagyanig ng bakal na gate ng pamilya Santos ay tila isang malakas na tambol na nagbabadya ng kamatayan. Ang tunog ng pag-uumpugan ng mga metal at ang mariing pagtulak mula sa labas ay yumanig sa buong pundasyon ng bahay. Sa loob, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Si Marco ay nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang bangkay, habang ang mga butil ng pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang leeg. Sa itaas na bahagi ng bahay, ang marahang kaluskos ng mga gamit na isinisilid sa maleta ay pumunit sa katahimikan. Si Clarice, na may nanlilisik na mga mata, ay pilit na isinasara ang kanyang mga bag. Ang bawat paghatak niya sa zipper ay naglilikha ng isang tuyo at mabilis na tunog na tila ba bawat segundo ay isang karera patungo sa kanyang kalayaan. Ngunit bago pa man siya makalabas ng kwarto, ang pinto ay marahas na bumukas at sumalubong sa kanya ang nanlilisik na mga mata ni Marco. "Saan ka pupunta, Clarice?" Ang boses ni Marco ay paos, puno ng pinaghalong galit at takot. Isang mapait at mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Clarice. Iniwan niya ang maleta at hinarap si Marco ng walang anumang bakas ng pagsisisi. "Akala mo ba talaga ay mananatili ako rito? Marco, wala ka ng pera. Ang kumpanya mo ay tila isang lumulubog na barko at wala akong balak na sumama sa iyong malunod." Doon ay nabulgar ang katotohanan na tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Marco. Si Clarice, ang babaeng itinuring niyang susi sa kanyang tagumpay, ay baon din pala sa utang sa mga sindikato. Ginamit lamang nito ang natitirang yaman ni Marco upang mabayaran ang sarili nitong mga pinagkakautangan. Ang bawat salita ni Clarice ay tila mga palasong bumabaon sa dibdib ni Marco, nagpapaalala sa kanya kung gaano siya naging bulag. Ang ingay sa itaas ay umabot sa pandinig ni Doña Carmen. Patakbong pumasok ang matanda sa silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit. Pagkakita sa nakabukas na maleta at sa mapanuring mukha ni Clarice, ang lahat ng galit ni Doña Carmen sa nakalipas na mga taon ay sumabog. "Ikaw na babae ka, magnanakaw, pekeng mayaman." Ang matining na sigaw ni Doña Carmen ay pumuno sa silid. Sa isang iglap, ang tunog ng palad na tumama ng malakas sa pisngi ni Clarice ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi nagpatalo si Clarice. Sinunggaban niya ang buhok ng matanda at sa loob ng ilang sandali, ang dalawa ay nagpambuno hanggang sa makalabas sila ng bahay at umabot sa gitna ng kalsada. Ang bawat kalabog ng kanilang mga katawan sa semento at ang mga sigaw ng pagmumura ay naghatid sa mga kapitbahay na lumabas at manood. Ang mga tsismosa na dati ay kinakaibigan ni Doña Carmen ngayon ay may hawak na mga telepono. Kinukunan ng video ang nakakahiyang eksena ng pag-aaway ng dalawang babaeng dati ay kung umasta ay parang mga reyna. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Marco patungo sa pinakamalapit na bangko. Umaasa pa rin sa isang milagro. Pagpasok niya sa loob, ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang pawiin ang init ng kanyang kaba. Inabot niya ang kanyang passbook sa teller. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng pawis. "Sir, paumanhin po. Ngunit ang account niyo ay frozen na." Ang mahinahon, ngunit matalim na pahayag ng teller. "May utos po mula sa korte dahil sa mga hindi na bayarang utang
at kaso ng panloloko. Napaupo si Marco sa malamig na sahig ng bangko. Ang bawat yabag ng mga tao sa paligid niya ay tila mga tunog ng paghatol. Sa kanyang desperasyon, nagtungo siya sa gusali ng Del Fierro Group. Nakayuko siyang pumasok, ang kanyang suit ay gusot-gusot na at ang kanyang buhok ay magulo. Pakiusap? Hayaan niyo akong makausap ang CEO. Pagmamakaawa ni Marco sa receptionist, ang kanyang tinig ay basag at puno ng hikbi. Sabihin niyo sa kanya, si Marco ito, kailangan ko ng tulong. Ngunit ang tanging tugon na natanggap niya ay ang mabibigat at disiplinadong hakbang ng mga security guards na lumapit sa kanya. Hinawakan siya ng dalawang malalaking lalaki sa kilikili at dahan-dahang kinaladkad palabas ng makintab na lobby. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na kumakaladkad sa marmol ay tila isang malungkot na awit ng pagkatalo. Sa gitna ng kanyang kahihiyan, habang nakasalampak sa labas ng gusali, sa ilalim ng nagsisimulang pagpatak ng ulan, kinuha ni Marco ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay automatikong gumalaw upang hanapin ang numero ni Serena. Isang reflex na kilos mula sa nakaraan. Isang panahong alam niyang may isang taong palaging handang sumalo sa kanya kahit gaano pa siya kalubog. Ngunit nang makita niya ang contact list, naalala niyang matagal na niyang binura ang numero nito nang may halong puot. Ang realization na wala na ang tanging taong tapat na nagmahal sa kanya ay tila isang kutsilyong iniikot sa kanyang puso. Habang hinihingal at basang-basa, isang lalaking naglalakad ang bahagyang bumangga sa kanya. Naramdaman ni Marco ang isang mabilis na pagdampi ng kamay sa kanyang bulsa. Nang mawala ang lalaki, kinapkap ni Marco ang loob ng kanyang suot at naramdaman ang isang matigas at makinis na papel. Isang misteryosong sobre ang isiningit doon. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga daliri, binuksan ni Marco ang sobre. Sa loob ay isang gintong papel na may mga nakaukit na letra na nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Isang imbitasyon para sa Del Fierro Grand Gala. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay muling bumilis. Akala niya ay ito na, ang huling pagkakataon, ang huling pinto na magliligtas sa kanya mula sa dilim. Nang hindi nalalaman na ito ay ang pintuan patungo sa kanyang pinakamalaking paghuhukom. Ang katahimikan sa loob ng malawak na silid-bihisan ni Serena ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Ang bango ng mga sariwang rosas na nakalagay sa florera ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango at bagong tahi na tela. Nakatayo si Serena sa harap ng isang dambuhalang salamin. Tinititigan ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya. Ang suot niyang gown na kulay hating gabi ay yari sa telang pelus na yumayakap sa kanyang katawan. Nagbibigay sa kanya ng isang anyong misteryoso ngunit punong-puno ng kapangyarihan. Wala na ang mga bakas ng pagod at trauma sa kanyang mukha. Ang tanging natira ay ang kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata na tila mga hiyas sa gitna ng dilim. Ang marahang pagbukas ng pinto ay naghatid ng isang pamilyar na bango. Ang amoy ng sandalwood at kalinisan. Pumasok si Rico na nakasuot ng isang itim na tuksido na sadyang itinahi para sa kanyang matikas na pangangatawan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa ibabaw ng makinis na sahig ay may dalang disiplina at awtoridad. Huminto siya sa likuran ni Serena. Ang kanilang mga paningin ay nagtagpo sa pamamagitan ng salamin. Sa isang sandali, walang sino man sa kanila ang nagsalita. Tila ba sapat na ang katahimikan upang ipahayag ang lalim ng kanilang pinagdaanan ng magkasama. Dahan-dahang kinuha ni Rico ang isang maliit na kahon na yari sa asul na pelos. Binuksan niya ito at tumambad ang isang diamanteng kwintas na ang bawat kislap ay tila mga bituin na nahulog sa kanyang mga palad. Maranyang inilabas ang alahas at lumapit ng bahagya kay Serena. Naramdaman ng babae ang init na nagmumula sa katawan ni Rico.
Ang banayad na pagdampi ng hininga nito sa kanyang leeg habang maingat na isinusuot ang kwintas. Ang bawat kislap ng diamante ay tila isang piraso ng kanyang nadurog na dangal na muling nabubuo at nagniningning. Ngayong gabi, Serena, hindi ka na lamang isang Del Fiero, bulong ni Rico. Ang kanyang boses ay malalim at tila isang haplos sa pandinig. Ngayong gabi, ipapakita mo sa mundo na ang apoy na sumunog sa iyo noon ay ang siya ring nagpatibay sa iyong pagkatao. Iniharap ni Rico si Serena sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglalaho. Ang tanging maririnig ay ang mahinahon at sabay na paghinga ng dalawang pusong matagal nang naghihintay sa pagkakataong ito. Itinaas ni Rico ang kanyang kamay at marahang inayos ang isang hibla ng buhok ni Serena. Ang kislap sa mga mata ng lalaki ay hindi lamang paghanga. Ito ay isang pangako ng walang hanggang katapatan at isang pag-ibig na tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Handa na akong palayain ang lahat, Rico. Wika ni Serena. Ang kanyang boses ay matatag ngunit may halong lambing. Ang galit, ang sakit, iiwan ko na ang lahat ng iyon sa entablado ng gabing ito. Pagkatapos nito, gusto ko na lang ng katahimikan. Isang maliit at panatag na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rico. Inilapit niya ang kanyang noo sa noo ni Serena, isang sandali ng pagkakaisa na mas malakas pa sa anumang salita. Naramdaman ni Serena ang seguridad sa piling ng lalaking ito, ang lalaking hindi siya iniwan sa gitna ng bagyo at ngayon ay handang sumabay sa kanya sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw. Nandito lang ako sa tabi mo. Palagi. Muling bulong ni Rico bago dahan-dahang humakbang palayo upang bigyan ng espasyo ang reyna na maghanda para sa kanyang huling laban. Samantala, sa labas ng pintuan ng Marangyang Hotel kung saan gaganapin ang gala, ang ingay ng lungsod ay tila isang magulong musika. Ang bawat pagdating ng mga mamahaling sasakyan ay sinasabayan ng kislap ng mga kamera ng media na bumubulag sa paligid. Sa gitna ng karangyaan, isang taxi na luma at maingay ang huminto sa gilid. Bumaba sina Doña Carmen at Marco. Ang kanilang mga anyo ay tila mga aninong naligaw sa gitna ng liwanag. Suot ang kanilang mga inarkilang damit na halatang hindi akma sa kanilang sukat at may amoy ng luma. Pilit nilang itinatago ang kaba at desperasyon sa likod ng mga peking ngiti. Ang mga kamay ni Doña Carmen ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang buhok, habang si Marco naman ay panandali ang napapunas ng pawis sa kanyang noo kahit na malamig ang hangin ng gabi. Nakatayo silang dalawa sa harap ng malaking entrance, nakatingala sa naglalakihang mga banner ng Del Fiero Group. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay puno ng takot at pag-asa. Hindi alam na ang bawat hakbang nila papasok sa bulwagang iyon ay isang hakbang patungo sa katapusan ng kanilang mga kasinungalingan. Ang bulwagan ng Del Fiero Grand Gala ay nababalutan ng isang nakasisilaw na karangyaan na tila ba ang bawat sulok ay gawa sa ginto at liwanag. Ang amoy ng mamahaling champagne at ang bango ng libu-libong sariwang bulaklak ay nanunuot sa hangin habang ang mahinang musika mula sa mga biolin ay nagbibigay ng isang marangyang ambiyanse. Sa gitna ng mga naglalakihang chandelier na tila mga bumabagsak na bituin, ang mga piling panauhin ay nag-uusap ng mahinhin. Ang bawat galaw ay puno ng sopistikasyon. Sa isang madilim na bahagi ng VIP section, pilit na sumisiksik sina Marco at Doña Carmen. Ang kanilang mga anyo ay tila mga aninong naligaw. Ang inarkilang tuxedo ni Marco ay halatang luma at may kaunting mantsa, habang ang gown ni Doña Carmen ay masyadong makulay at puno ng mga peking hiyas na tila sumisigaw ng desperasyon. Sa bawat pagsubok nilang lumapit sa mga negosyante upang makipagkilala, ang mga ito ay dahan-dahang umiiwas. Ang bawat isa ay tila nakakaamoy ng bahid ng kabiguan at kahirapan sa dalawa. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana
At ang mahinang tawanan ng mga tunay na mayayaman ay tila isang malupit na paalala sa kanila na hindi sila kabilang sa mundong ito. Biglang namatay ang mga pangunahing ilaw ng bulwagan. Ang tanging natira ay ang isang nag-iisang spotlight na tumama sa gitna ng malawak na entablado. Ang katahimikan ay mabilis na bumalot sa buong paligid, sapat na upang marinig ang bawat malalim na paghinga ng mga panauhin. Mga kaibigan, mga katuwang sa negosyo at mga panauhin, ang boses ng Master of Ceremonies ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Ngayong gabi, isang bagong kabanata ang magbubukas para sa Del Fierro Group. Ipinapakilala ko sa inyo ang ating bagong tagapangulo at CEO, ang nag-iisang tagapagmana ng imperyong ito. Kasabay ng mabilis na pagtatama ng mga palad ng lahat, ang spotlight ay lumipat sa tuktok ng malaking hagdanan na gawa sa puting marmol. Doon, sa gitna ng liwanag, lumitaw si Serena. Ang bawat hakbang niya pababa sa hagdanan ay may dalang bigat ng awtoridad at ningning. Ang kanyang gown, na kulay hating gabi, ay tila may sariling buhay sa bawat paggalaw. At ang diamanteng kwintas sa kanyang leeg ay naglalabas ng mga kislap na tila humahamon sa ganda ng mga bituin. Sa kanyang tabi, isang hakbang ang distansya ay si Rico, na ang anyo ay tila isang tapat at matikas na kabalyero na handang mag-alay ng buhay para sa kanyang reyna. Nalaglag ang panga ni Marco. Ang baso ng alak na hawak ni Doña Carmen ay dahan-dahang madulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ng mag-ina, ngunit walang sino man sa paligid ang nag-abalang lumingon sa kanila. Ang kanilang mundo ay tila gumuho sa isang iglap nang makita ang babaeng itinuring nilang basura na ngayon ay nakatayo sa tuktok ng kapangyarihan. Serena? Ang pabulong na boses ni Marco ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Hindi na nakapagpigil si Marco. Sa gitna ng formalidad, pilit siyang sumugod palapit sa stage, nanunulak ng mga panauhin. Serena! Asawa ko! Serena! Narito ako! Ang kanyang sigaw ay pumunit sa formal na katahimikan ng gabi, dahilan upang ang lahat ay mapatingin sa kanya ng may pandidiri. Ngunit bago pa man siya makalapit sa hagdanan, 3 malalaking lalaki na nakaitim na suit ang mabilis na humarang sa kanyang daan. Ang bawat kilos ng mga gwardiya ay puno ng disiplina. Ang kanilang mga katawan ay tila mga pader na hindi kayang tibagin ang desperasyon ni Marco. Hinawakan nila ang braso ng lalaki, pinipigilan ang bawat pagsubok nito na makalapit sa kanilang senyorita. Kinuha ni Serena ang mikropono. Ang kanyang paningin ay dumaan kay Marco, ngunit tila bahangin lamang ang nakikita niya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Walang bakas ng galit o pagkilala. Tanging ang matikas na pagwawalang bahala. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Serena ay kalmado, matatag, at punong-puno ng dignidad na tila isang haplos ng bakal. Ngayong gabi, hindi tayo nagdiriwang para sa isang tao lamang. Nagdiriwang tayo para sa katatagan ng Del Fierro Group at sa lahat ng mga tapat na manggagawang bumubuo sa ating pamilya. Binaling ni Serena ang kanyang atensyon sa mga empleyado sa harap. Binibigyan sila ng isang tapat na ngiti, habang sa ibaba ay patuloy ang pagpupumiglas ni Marco. Ang tunog ng kanyang bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ng pamilya Santos. Isang pagpapatunay na ang kanilang pag-iral ay wala ng anumang halaga sa bagong buhay na itinayo ni Serena. Sa gitna ng kaguluhan, biglang kumawala si Doña Carmen mula sa karamihan. Lumuhod ang matanda sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa ere habang malakas na humihikbi. Ang kanyang mga pekeng hiyas ay nagsimulang mahulog at ang kanyang mukha ay nabahira ng kumalat na makeup. Serena! Anak, maawa ka sa amin. Ang matining na boses ni Doña Carmen ay muling umalingaw-ngaw. Kami ang pamilya mo.
Ako ang nagpalaki sa iyo bilang asawa. Alalahanin mo ang utang na loob mo sa amin, Serena. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang desperadong pagkapit sa isang gumuguhong gusali. Habang nakatayo si Serena sa entablado, nakatitig sa lumuluhod na matanda. Ang buong bulwagan ay muling nabalot ng isang nakabibinging katahimikan, naghihintay sa susunod na hakbang ng reyna. Ang bawat hakbang ni Serena pababa sa entablado ay tila isang mariing paghatol na dahan-dahang nagpapatahimik sa bawat bulong sa loob ng bulwagan. Ang kislap ng kanyang diamanteng kwintas ay sumasabay sa bawat kumpas ng kanyang katawan, habang ang kanyang mahabang gown ay marahang humahaplos sa pulang alpombra. Huminto siya sa harap ng lumuluhod na si Doña Carmen. Ang kanyang anyo ay tila isang reynang nakatingin sa isang debotong nagkasala. Sa kabila ng pagmamakaawa ng matanda, ang mukha ni Serena ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Walang anumang bahid ng emosyon na pwedeng gamitin ng kanyang mga kaaway. Sumenya si Serena sa mga gwardiya na bahagyang lumayo. Ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang balisong habang hinihintay ng lahat ang kanyang bibigkasin. Serena, anak ko, patawarin mo kami. Nagkamali ang iyong biyenan. Nadala lamang ako ng emosyon at ng hirap ng buhay. Ang tinig ni Doña Carmen ay basag, puno ng mga pekeng hikbi, habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Serena. Pamilya tayo, hindi ba? Ako ang nagturo sa iyo kung paano maging isang mabuting asawa kay Marco. Utang na loob mo sa amin ang bawat araw na nanatili ka sa ilalim ng aming bubong. Isang malamig at tuyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serena. Dahan-dahan siyang yumuko upang mapantayan ang mukha ng matanda. Sapat na upang maramdaman ni Doña Carmen ang yelo sa kanyang mga mata. Pamilya, ang boses mo, Doña Carmen, ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na binabanggit ang mga salitang hindi mo naman nauunawaan. Ang boses ni Serena ay mahinahon ngunit matalim, tila isang haplos ng bakal sa pandinig. Ang tunay na pamilya ay hindi nagtatapon ng tao sa gitna ng unos. Ang tunay na pamilya ay hindi nagnanakaw ng huling alaala ng isang anak mula sa kanyang yumaong ina. Ang utang na loob na sinasabi mo ay matagal ko nang nabayaran ng bawat patak ng pawis at luha ko sa loob ng 3 taon na ginawa niyo akong alipin. Sa isang iglap, sumingit si Marco. Ang kanyang muka ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Serena, mahal, makinig ka. Si Clarice ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nanalunong sa akin. Siya ang nanggulo sa isip ko. Pero ikaw pa rin ang mahal ko, Serena. Maaari nating simulan muli ang lahat. Isipin mo ang ating mga pangarap. Tumingin si Serena kay Marco nang may halong awa. Isang uri ng awa na ibinibigay sa isang insekto na dahan-dahang namamatay. Ang pangarap na sinasabi mo, Marco, ay matagal nang naging abo. Wala na akong asawa. Namatay siya noong gabing iyon. Noong gabing mas pinili mong panoorin akong gumuho sa gitna ng ulan habang hawak mo ang kamay ng ibang babae. Ang lalaking minahal ko noon ay isang ilusyon lamang na binuo ng aking sariling kabaitan. Naramdaman ni Serena ang isang pamilyar at mainit na presensya sa kanyang likuran. Lumapit si Rico at dahan-dahang iniabot sa kanya ang isang makapal na folder. Ang bawat kilos ni Rico ay puno ng respeto, tila isang matibay na pader na nagbibigay sa kanya ng lakas upang tapusin ang laban na ito. Bago lumayo, lihim na iniabot ni Rico ang isang maliit na puting tuwalya na may amoy ng eucalyptus kay Serena. Isang tahimik na paraan upang linisin ang anumang dumi kung sakaling mahawakan siya ng mga taong nasa harap niya. Kinuha ni Serena ang mga dokumento mula sa folder. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ay tila bawat segundo ng orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng pamilya Santos. Narito ang mga papeles ng annulment na pinapirmahan niyo sa akin nang may pananakot. Ngayon, ito ay legal na at opisyal. At narito rin ang mga dokumento ng inyong mga utang
na isinangla niyo sa aking kumpanya, wika ni Serena habang inihuhulog ang mga papel sa dibdib ni Marco. Ang mga puting pahina ay nagkalat sa sahig, tila mga patay na dahon ng isang pusong nabulok. Ang bahay niyo, ang kumpanya niyo, at maging ang inyong mga pangalan ay pag-aari ko na ngayon. Wala na kayong kahit na ano. Hinarap ni Serena ang mga security guards. Ang kanyang tinig ay muling naging matatag at puno ng awtoridad. Palabasin ang mga basurerong ito. Dumudumi ang aking bulwagan sa kanilang presensya. Ang tunog ng pagkaladkad ng mga sapatos ni Marco at ang malakas na pag-iyak ni Doña Carmen ay dahan-dahang lumayo habang inilalabas sila ng mga guwardiya sa gitna ng mapanghusgang tingin ng mga panauhin. Nanatiling nakatayo si Serena, huminga ng malalim at naramdaman ang biglang gaan ng kanyang dibdib. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila muling nabuo sa gitna ng tagumpay. Ngunit sa isang madilim na sulok ng bulwagan, sa likod ng malalaking kurtinang pelus, may isang pares ng mga mata na kanina pa nakamasid ng may matinding pait. Si Clarice, na ang damit ay gusot-gusot at ang muka ay puno ng baliw na galit, ay dahan-dahang lumalapit. Ang tunog ng pagkabasag ng isang bote ng alak sa sahig ay hindi narinig ng karamihan dahil sa muling pagtugtog ng musika. Ngunit ang matulis na bahagi ng salamin na kanyang hawak ay nagniningning sa dilim, nakatutok sa direksyon ni Serena. Sa isang iglap, sumugod si Clarice mula sa likuran. Ang kanyang sigaw ng pagkapuot ay pumunit sa katahimikan ng kagalakan ni Serena. Ang sigaw ni Clarice ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng marangyang musika at tawanan ng mga panauhin. Ang kanyang boses ay puno ng pait, isang uri ng galit na nagmumula sa isang taong wala ng kahit anong halaga na pwedeng mawala. Habang ang bawat mata ay nakatutok sa entablado, mabilis na sumugod ang babaeng balisang-balisa. Ang basag na bote ng alak sa kanyang kamay ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier, handang itama sa likuran ni Serena. Sa isang iglap, bago pa man makalingon si Serena, naramdaman niya ang isang mabilis na paggalaw sa kanyang tabi. Ang bawat segundo ay tila bumagal ang takbo. Ang matibay at malapad na katawan ni Rico ay humarang sa pagitan ni Serena at ng paparating na panganib. Walang pag-aalinlangan, binalot ni Rico ang katawan ng kanyang senyorita gamit ang kanyang mga bisig. Itinago ito sa kanyang dibdib at ginamit ang sarili niyang likod bilang isang matibay na kalasag. Ang tunog ng pagtama ng matulis na salamin sa tela ng mamahaling tuksido ni Rico ay naghatid ng isang marahang pagpunit. Hindi sumigaw si Rico. Ang tanging narinig ay isang malalim at impit na daing na nagmula sa kanyang lalamunan. Kasabay nito, ang bawat piraso ng basag na bote ay nagkalat sa sahig, naglilikha ng mga tunog na tila maliliit na ulan na bumabagsak sa marmol. Rico! Ang boses ni Serena ay puno ng takot at gulat nang maramdaman niya ang biglang pagbigat ng katawan ng lalaki sa kanyang balikat. Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa loob ng bulwagan. Ang mga panauhin ay mabilis na naglayo. Ang mga sigaw ng pangamba ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Sa isang iglap, ang mga gwardiya ay sumugod at dinaganan si Clarice sa sahig. Ang babae ay patuloy sa pagwawala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na inaabot si Serena hanggang sa tuluyan siyang mailabas ng mga awtoridad sa gitna ng nakabubulag na kislap ng mga kamera ng media. Humarap si Serena kay Rico. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mga balikat ng lalaki. Nang dahan-dahang lumingon si Rico, nakita ni Serena ang mabilis na pagkalat ng mapulang likido sa puting manggas ng polo nito. Ang dugo ay dahan-dahang gumagapang, tila isang mapait na paalala ng sakripisyong ginawa ni Rico para sa kanya. Ang matapang at malamig na reyna na kani-kanina lang ay humaharap sa board members ay biglang naglaho. Sa harap ni Rico,
Si Serena ay muling naging isang babaeng takot na takot. Takot na mawalan ng nag-iisang taong nanatili sa tabi niya sa gitna ng lahat ng dumi at hirap. Rico, pakiusap. Huwag kang pipikit. Bakit mo ginawa iyon? Ang mga luha ni Serena ay dahan-dahang pumatak sa pisngi ni Rico. Sa gitna ng sakit, nagawa pa ring ngumiti ni Rico. Isang maliit at mapayapang ngiti na tila nagsasabing walang halaga ang anumang sugat basta't ligtas ang babaeng nasa harap niya. Dahan-dahang itinaas ni Rico ang kanyang kamay, pinunasan ang luha ni Serena gamit ang kanyang mga daliri na nanginginig. Ligtas ka. Yun lang ang mahalaga. Serena, bulong ni Rico. Ang boses niya ay mahina na, ngunit puno pa rin ng katapatan. Nang walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Serena ang laylayan ng kanyang mamahaling gown na yari sa seda. Sa isang mariing paghatak, pinunit niya ang tela. Ang tunog ng pagkapunit ay tila isang panata ng kanyang pagmamalasakit. Maingat niyang ibinalot ang piraso ng tela sa sugatang braso ni Rico. Pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo. Wala siyang pakialam sa mga taong nakatingin o sa kanyang nasirang anyo. Ang tanging mahalaga sa kanya sa sandaling iyon ay ang buhay ng lalaking ito. Ilang sandali pa, dumating ang kapulisan. Hindi lamang si Clarice ang kinuha. Maging sina Marco at Doña Carmen ay muling hinarap ng mga awtoridad dahil sa mga kaso ng panloloko at pakikipagsabwatan sa mga ilegal na transaksyon na nadiskubre ni Rico. Habang kinakaladkad sila palabas, nakita ni Marco ang imahe ni Serena na nakaluhod sa sahig, yakap-yakap si Rico ng may buong pagmamahal. Isang uri ng pagmamahal na kailanman ay hindi niya nagawang ibigay o matanggap. Sa loob ng ambulansya patungo sa ospital, mahigpit ang hawak ni Serena sa kamay ni Rico. Ang bawat paggalaw ng sasakyan ay tila isang paalala sa kanya na ang tunay na kayamanan ay hindi ang imperyong minana niya, kundi ang katapatan ng pusong handang mamatay para sa kanya. Nang makarating sila sa ospital, mabilis na isinugod si Rico sa loob ng emergency room. Ang amoy ng malinis na pasilyo at ang malamig na liwanag ng mga fluorescent lamps ay nagpabigat sa pakiramdam ni Serena. Nakatayo siya sa labas ng pintuan, ang kanyang damit ay nabahiran na rin ng dugo ni Rico, tila isang marka ng kanilang pinagsamang tadhana. Pagkalipas ng ilang oras, dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor na may mabigat na muka at seryosong tingin. Ang bawat hakbang nito patungo kay Serena ay tila isang dambuhalang kaba sa kanyang dibdib. Miss Del Fiero, simula ng doktor habang inalis ang kanyang salamin. Napatigil ang paghinga ni Serena. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang dibdib habang hinihintay ang mga salitang maaring magpabago muli sa takbo ng kanyang buhay. Ang bawat tibok ng malaking orasan sa pasilyo ng ospital ay tila isang mabagal na paghukay sa kaba ng dibdib ni Serena. Ang bawat segundo ng katahimikan ay nagpabigat sa kanyang mga balikat, habang ang amoy ng disinfectant ay tila nanunuot sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya kung gaano kalapit ang buhay sa kamatayan. Nang makita niyang inalis ng doktor ang kanyang salamin at bumuntong hininga ng malalim, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Serena. Miss Del Fiero, malalim ang sugat sa braso ni Mr. Rico at marami siyang nawalang dugo dahil sa lalim ng pagkahiwa ng bote. Simula ng doktor, ang boses ay seryoso, ngunit may bahid ng kaluwagan. Ngunit mapalad tayo dahil hindi natamaan ang anumang mahahalagang ugat o nerves. Nagawa na namin ang operasyon upang itahi ang sugat. Ligtas na siya, ngunit kailangan niya ng matagal na pahinga upang tuluyang gumaling. Ang marahas na pagbuga ng hininga ni Serena ay naghatid ng isang matinding ginhawa na tila nag-alis ng lahat ng tinik sa kanyang puso. Ang kanyang mga binti na kanina pa nanginginig ay tuluyan ng nawalan ng lakas dahilan upang mapaupo siya sa isang bench sa pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap pa rin sa kanyang dibdib. Dinarama ang muling pagdaloy ng buhay
sa kanyang sariling mga ugat. Nang payagan na siyang pumasok sa silid ni Rico, ang dahan-dahang pag-ikot ng pintuan ay naglabas ng isang mahinang kaluskos na tila musika sa pandinig ni Serena. Sa loob, ang liwanag ay malabo. Tanging ang asul na ilaw mula sa mga monitor ang nagbibigay ng anyo sa paligid. Nakita niya si Rico, maputla at may mga benda sa kanyang braso, ngunit ang kanyang paghinga ay regular na at payapa. Naupo si Serena sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ni Rico na walang sugat. Ang balat nito ay malamig pa, kaya pinalibutan niya ito ng kanyang dalawang palad upang ibigay ang kanyang sariling init. Doon, sa katahimikan ng gabi, tuluyan nang gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Serena. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na para sa sakit na dulot ni Marco, kundi para sa pasasalamat at sa bagong pag-ibig na nahanap niya sa gitna ng unos. Rico, gumising ka na. Pakiusap, bulong ni Serena. Ang kanyang boses ay puno ng lambing at pagsisisi. Patawarin mo ako kung naging bulag ako. Patawarin mo ako kung hinayaan kong masaktan ka para protektahan ako. Hindi ko kayang mawala ka ngayon. Hindi ngayong alam ko na kung sino ang tunay na nagpapahalaga sa akin. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Rico. Ang marahang pagpikit-pikit ng kanyang mga mata ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Serena. Nang tuluyan siyang magmulat at makita ang mukha ni Serena na puno ng luha, isang maliit at nanghihinang na mamangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bakit ka umiiyak, senyorita? Ang boses ni Rico ay halos isang bulong na lamang, paos ngunit puno ng kalinga. Sabi ko naman sa'yo, ligtas ka. Yun lang ang misyon ko sa buhay. Hindi mo lang ako misyon, Rico. Ikaw ang buhay ko. Sagot ni Serena, sabay isandal ang kanyang noo sa balikat ni Rico na walang sugat. Doon niya ibinuhos ang huling bigat ng nakaraan, hinahayaan ang bawat hikbi na maging simula ng kanyang paghilom. Habang nagpapahinga si Rico, ang balita sa telebisyon na nasa sulok ng kwarto ay dahan-dahang nagpakita ng mga kaganapan sa labas. Ang mga imahe ng bahay ni Marco na nilalagyan ng foreclosed na karatula ay malinaw na nakita. Ang kumpanya nito ay tuluyan ng idineklarang bangkarote at si Marco ay kasalukuyang nasa likod ng rehas habang naghihintay ng paglilitis. Isang mabilis na ulat din ang nagpakita kay Doña Carmen na ngayon ay wala nang matuluyan at nakitang natutulog sa isang madilim na bangketa. Yakap ang kanyang mga lumang gamit habang ang mga tsismosa sa paligid ay nagtatawanan at kinukutya ang kanyang kinahantungan. Ang hustisya ay dumating ng tahimik ngunit marahas, gaya ng isang bagyong lumipas na nag-iwan ng malinis na kalsada. Nakahinga ng malalim si Serena. Ang panalo niya ay hindi ang makita silang nagdurusa, kundi ang katotohanang wala na silang anumang puwang sa kanyang isipan. Isang araw, bago ang paglabas ni Rico sa ospital, isang maliit na parcel ang dumating para kay Serena. Ang balot nito ay lumang papel na may tatak ng kanyang yumaong ama, si Don Roberto. Ang bawat pagpunit ni Serena sa papel ay naglabas ng isang tuyong tunog na tila nagbubukas ng isang lihim mula sa nakaraan. Sa loob ng kahon ay may isang liham na may sulat kamay ng kanyang ama. Serena, anak, kung binabasa mo ito, alam kong natagpuan mo na ang iyong lakas. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga pagkakamali ng kahapon. Ang buhay ay para sa mga taong marunong bumangon. Sa ilalim ng liham, nakita ni Serena ang 2 plane tickets patungong Palawan. Isang lugar na laging pangarap puntahan ni Serena noong bata pa siya, kung saan ang dagat ay kasing asul ng langit at ang katahimikan ay abot kamay. Tumingin si Serena kay Rico na kasalukuyang nag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang kislap sa mga mata ng dalawa ay hindi na mapagkakaila. Ang plane ticket na hawak ni Serena ay tila isang imbitasyon, hindi lamang sa isang bakasyon, kundi sa isang buhay na malayo sa mga anino ng Maynila. Handa ka na bang umalis, Rico? Tanong ni Serena
habang ipinapakita ang regalo ng kanyang ama. Ngumiti si Rico at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Serena gamit ang kanyang kamay na may benda pa. Isang haplos na nagpangako ng isang bukas na puno ng liwanag. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng opisina ni Serena ay may dalang kakaibang liwanag. Isang liwanag na hindi na nakakasitaw, kundi nagbibigay ng init at katiyakan. Sa loob ng silid na ito, kung saan dati ay puro takot at pag-aalinlangan ang kanyang nararamdaman, ngayon ay nagahari ang isang malalim na katahimikan na puno ng kapayapaan. Nakaupo si Serena sa kanyang lamesang nara, binabasa ang mga huling dokumento para sa pagpapalawak ng kumpanya. Ang bawat pirma niya ay mabilis at matatag. Ang tunog ng panulat sa ibabaw ng papel ay tila isang maikling awit ng tagumpay. Iginagalang siya ng kanyang mga empleyado, hindi dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil sa talim ng kanyang isip at sa pusong marunong makinig. Bago ang kanyang nakatakdang pag-alis, nagpasya si Serena na gawin ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Pinatakbo niya ang kanyang sasakyan patungo sa lumang eskinita kung saan siya nanirahan sa loob ng 3 taon. Habang dahan-dahang gumagalaw ang sasakyan sa makitid na kalsada, ang bawat pamilyar na amoy ng usok at kanal ay tila mga anino ng nakaraan na hindi na siya kayang abutin. Huminto ang sasakyan sa tapat ng kanilang dating bahay. Ang bakod na dati ay pinipinturahan niya tuwing pista ngayon ay puno na ng kalawang at mga basura. Doon, sa gilid ng isang tumpok ng mga bulok na karton, nakikita niya ang isang lalaki. Marumi ang suot nitong damit, gusot-gusot ang buhok, at ang muka ay nababalutan ng uling at dumi. Si Marco. Naghahalongkat siya ng mga tira-tirang pagkain sa isang plastik na bag habang pilit na itinataboy ang isang asong gala na umaagaw sa kanyang nakuha. Pinanood siya ni Serena mula sa loob ng sasakyan. Ang bawat galaw ni Marco, ang bawat hitsura ng paghihirap nito, ay tila isang malinaw na larawan ng karma na dahan-dahang sumisingil. Ngunit sa halip na matuwa o kahit makaramdam ng kaunting galit, naramdaman ni Serena ang isang bagay na mas makapangyarihan, ang pagwawalang bahala. Walang luhang pumatak, walang pintig ng sakit sa kanyang puso. Para siyang nanonood ng isang pelikulang hindi niya na maalala ang pamagat. Ang kawalan ng anumang emosyon kay Marco ang naging huling katibayan na siya ay ganap na ng malaya. Dahan-dahang itinaas ni Serena ang salamin ng kanyang bintana. Ang tunog ng pag-akyat ng salamin ay tila isang formal na pagwawakas sa kabanatang yon ng kanyang buhay. Binuhay niya ang makina ng sasakyan at dahan-dahang lumisan. Iniwan si Marco sa gitna ng dumi at kahihiyang siya rin ang nagtanim para sa sarili. Nakarating si Serena sa paliparan ng may isang maluwag na ngiti. Ang amoy ng kape at ang ingay ng mga taong nagmamadali ay nagbibigay ng isang masiglang pakiramdam. Sa gitna ng malawak na lobby, nakita niya si Rico. Wala na itong suot na tuxedo. Sa halip, suot niya ang isang simpleng puting polo at pantalon na sadyang napakalinis tignan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning nang makita si Serena at ang kanyang tindig ay puno ng kalmado at ligaya. Naglakad sila patungo sa boarding gate. Bago sila tuluyang pumasok, kinuha ni Serena ang kanyang lumang cellphone mula sa kanyang bag. Tinitigan niya ang basag na cellphone case, isang murang gamit na binili niya noong panahong pilit niyang pinagkakasya ang bawat barya para sa pamilya Santos. Sa isang mapayapang kilos, dahan-dahan niyang inihulog ang cellphone case sa isang malaking basurahan sa gilid. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa ilalim ng basurahan ay tila huling piraso ng kanyang lumang pagkatao na kanyang ibinaon. "Handa ka na?" tanong ni Rico habang inilahad ang kanyang kamay. "Higit pa sa handa, Rico," sagot ni Serena sabay haplos sa mainit na palad ng iyong lalaki. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa naghihintay na eroplano. Ang bawat hakbang nila sa ibabaw ng makinis na sahig ay may dalang pangako ng isang bagong simula. Habang umaakyat sila sa hagdanan, naramdaman ni Serena ang sariwang hangin
na humahalik sa kanyang mukha. Ang ugong ng makina ng eroplano ay nagsimulang lumakas, isang tunog na nagpapahiwatig ng pag-angat. Sa bawat segundong pagtaas ng sasakyang panghimpapawid patungo sa asul na kalangitan, ang mga gusali at ang mga alaala ng Maynila ay unti-unting naglalaho sa ibaba. Ang bawat ulap na kanilang nadadaanan ay tila isang bagong pahina ng isang kwentong wala ng bahid ng sakit, kundi puno na ng pag-asa at tunay na pagmamahal. Ang dahan-dahang paglubog ng araw sa pampang ng Palawan ay naghatid ng isang kulay kahel at lilang langit na tila isang dambuhalang painting sa itaas ng dagat. Ang marang paghampas ng mga alon sa maputing buhangin ay naglilikha ng isang paulit-ulit at nakakaantok na tunog, isang musika ng kalikasan na nagbibigay ng kapayapaan sa sinumang nakikinig. Ang hangin ay may dalang amoy ng asin at sariwang dagat, isang amoy na malayo sa polusyon at ingay ng lungsod na dati ay kumulong sa pagkatao ni Serena. Nakatayo si Serena sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay bahagyang binabasa ng malamig na tubig sa bawat pagdating ng alon. Sa tabi niya, si Rico ay tahimik na nakamasid. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng babae. Ang benda sa braso ni Rico ay wala na. Tanging isang maliit na pilat na lamang ang naiwan. Isang marka ng kanyang katapatan na ngayon ay itinuturing ni Serena na isang simbolo ng kanilang bagong simula. Masaya ka ba, Serena? Ang mahinahong tanong ni Rico. Ang kanyang boses ay sumasabay sa bulong ng hangin. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serena habang nakatitig sa malawak na abot-tanaw. Higit pa sa masaya, Rico. Sa wakas, pakiramdam ko ay buo na muli ako. Wala nang mabigat na pasanin. Wala nang takot na gumising sa umaga. Sa mga sandaling iyon, nasagot na ang lahat ng mga katanungang dati ay gumugulo sa kanyang isipan.